itong Ginoo. Ayan, so akong tawagon, kung dugay akong tawagon ang tuwa magwawali, hindi naroon ng palikan. Akong tawagon si Happiness. Hallelujah. Maing gabi sa tanan. So kani siya nga dapat pa ni siya, di ba? Tulo naman taka Monday nga wala naka OC. So kani siya kay na-prepare na din ako siya daan ng katong last week pa niya. Sigkan kana diri paano kay gulba na kay ko sa balay no niya kanang sige ko ana-ana baklay niya nakaligo na ko nakapamunas nya bukalit ra bunda kang ulan ba niya o chatin sa tiisan nga nes cancel ang taw niya kanang ako gikin ana-ana na ko nya bukalit ra ingon si ating na cancel daw balik na ko ilis o nya pagka next week na po nakailis na po ko nakaligo na ko sige na ko ana-ana sa kama naghulap nga wag koan niya na dapat si ating wala ka basta sa GC cancel daw niya pagka ako cancel na po ilis na po ko so no ano na po nang ako so then karon glory to God na dayon na jud siya so pag chat niya ti isa lang ni sa ko kanang kan baka nang nakuha na ko na compare na ko dati mga kanang pag mo ingon siya ti isa nga ikaw wali ana-ana god sa kanang sa youth lang sa kanang ikaw wali tas magtinukluran na iba ano sa nga at isal dili lang sa kanang di pa man kaya pero pag chat nga ti isal ba kay kanang ni diretso tayo kong ingon ba nga sige te nada tayo ko nga yes te sige te pwede kay ko te tas kanang nana ko ba nga wow na-adjud ay ang pag-grow dira kay Lord na-adjud ang kanang kabaguhan kanang na-adjud ang paglambo dira sa pagpangalagat sa Ginoo so magsugod ko sa isa ka simple question so do you believe in God? Amen. We believe in God. No? So, are you a follower of God? Amen. Yes. So, believer and a follower, nadyo na siyang kalahian. A believer, nagatuo ka nga na si God. A believer, nagatuo ka nga na ay creator. A believer is kanang nagatuo ka nga kanang nagatuo ka sa Bible, teaching sa Bible, yes, nagatuo ka. Pero, meanwhile, ang follower, yes, believer po ang follower, nagatuo po na siya, pero nailiho. A follower, nana siya action. Dili siya pareha sa kanang a believer nga kanang nagapaminaw lang siya, yes, nagatuo siya, anak, pero ang follower na siya kanang ginahimo so ano siya diri sa James 2:14 what good is it my brothers and sisters if someone claims to have faith but has no deeds can such faith save them so may question siya diri ba can such faith save them ang imuha bang pagtuo lang makaluwas sa imuha diba dili because believing Jesus involves commitment involves surrender and action so belief alone isn't enough so ang imuhang pagtuo dili lang na siya mao so kailangan ta mo take step kailangan ta mo lihok para da kay Lord James 2:19 you believe that there is one God good even the demons believe that. Diba? Yun siya, even the demon believes that. So, if kuha lang po ka, magpapilin lang ka dira sa imo ang state niya, believe ka kay God, kasi kalahian mo. Diba? So, kailangan mo nga kanang so for you to be kuan nga kanang maingon ka nga kanang follower ka ni Jesus kailangan nimo maminaw sa iyang commands kailangan nimo maminaw sa iyang mga sugo sa iyang will sa imong kinabuhi and one of His great commandments is to live a life that is in His likeness sa iyang image diba ni ana siya so how do we live our life nga kanang parehas sa image ni Lord so ang kuan na is through transformation sa ato ang lives
you let God change your heart, mind, and your action. Ang pagbago, you let God, diba? So, nag-prepare ko ka ng, from the word transform, nagkuhan ko ka ng acrostic niya ba nga, each letter represents a way to live your life nga kanang ma-transform. So, we're going to start sa letter T. First is trust in God. So, ano siya dira sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, kani sa to ano kanang trust in the Lord. Kanang murag himo na lang nato siya kanang common na lang kasi sa tuka. Mingot nga, I trust you Lord. Lord, ikaw na bahala sa tanan. But when trials come sa imong life, kanang goyong ka nga, Lord, I trust you. Pero kanang, mabot ka sa punto nga kanang, dili ka katulog sa gabi eh. Sige ka guna-una nga, so naman to, uy, sige ka gana-ana dito. Yeah, pero mo pa siya po, Lord, I trust you lagi, Lord. Pero, ano ka dito, I trust you lagi, Lord. No, sige tagkuhan ba? So, naa siya po doubt. So, kuhan ba? Kuhan ang tato ba nga, i-trust ba dyan mo si Lord? Ano ba? I-trust ba dyan mo si Lord? Kaya, dili mo to pwede nga ka ng magsalig ka sa itong kaugalingon nga kusog. Kaya wala mo kita kabalo sa itong limit. Bukalit na lang tawag ka ng kakapoy. Diba? So kung di ta mag-trust kay Lord, kung wala ang atong kanang pagkupot kay Lord ba, wala ta kabalo kung kanus ata ka ng ang itong limitation sa itong lawas. Diba? So, karon pa ba ta dili mag-trust kay Lord nga kanang kung atong huna-hunaon ba, gikan sa pinakasugod, nadyo tayo mas dako pa nga problema nga giatubang pero nabot kay karon nga state. Diba? Wala kagibiyaan ni Lord. Diba? Naabot ta sa ingani nga kanang grabe mo pag-sustain, Lord. Na good nga, wala tay ika-doubt ba? Yan kay kanang, makita na to, Lord, grabe gihanay ni mo ang tanan. So, there's this pastor nga, niagi siya sa akong newsfeed. And then, nag-talk siya about, kaning quote, galing nga makita na to sa Facebook nga, God is writing your story. Kaning nga nga quote, makita niyo na God is writing your story. And then, nag-share siya about sa iyahang, sa niya nga, magod siya nga pastor is writer. A writer nga pastor. And then, iyahang compare ang katong quote sa katong niya nga as a writer. So, nag-write daw siya og libro, nag-write siya og libro, and then, after niya ma-write ang libro, ipasa sa niya sa editor. I don't know kung nakita niyo na siya nga video nga pagkuhan niya. So, after niya mag-write sa libro niya, ipasa niya sa iyang editor because ang iyang editor, iyang trabaho is check sa grammar, check sa sentences nimo, check sa iyang tuldok, etc. sa scenario sa iyang libro. So, i-check na niya. Once daw na-check na iyang libro sa editor, gibalik na sa iya ha. Pagbalik daw sa iya ha, nabagutan to ihang gipang sulat kay nani na usab nga kung asa mga scenarios niya yang giusab sa iyang editor dito, hindi nakutan siya sa iyang editor daw nga ngano daw nabago. And then ang giingon na daw sa iyang editor is trust me, yan na daw nga kuan lang, salig lang sa kuha na lang siya sa iya. Then after the-release niya ang books nga katong i-edit sa editor, and then amazing kay si Lord kay kanang sold out to iyang libro ba, and then iyahan na tong gi-compare or gi-align niya dito sa kuan ba sa quote niya kanang kita daw ang naghimo sa ato ang story, kita daw ang nag-decide kung unsa ang atong piliun sa atong kinabuhi, kita kuan nga ay kani akong plano na sumpay, but si Lord ang akong editor. Si Lord nag-edit sa atong plano. Nalito, may nguta din nga. Plano na ako nga kanang mamalit og second hand. Pero ang plano ni Lord, malit kag brand new. Diba? So, pag kuhanin mo si mong plano nga, ay okay na niya akong plano. Pag check ni Lord, ay, usbo na ako. Di siya usbo na ako. Pagbalik sa imo, Lord, nausap lagi, Lord. Di man, iba akong gikuhan, Lord. Sige, di kag question. Pero muna si Lord, trust me. Trust me. So we need to trust the Lord in our lives. We let the God edit our life
nga atong giplano nga gamit ang atong kaugalingong puso, we let God to edit at kikabaluta nga na-achieve dako nga plano kaysa sa atong plano, no? So dili lang jud magkuto ang trust nga kanang gikan lang diri ba, so gikan jud dapat siya diri nga og diri po si mong mind, heart and mind nga dili lang ta masigingon nga trust Lord, trust Lord. Dapat diri og diri nga kanang makakuan ta mga kanang Lord, ikaw na jud bahala, ano jud gani. So dili jud enough nga mutuo lang nga kanang stagnant, ha? So we need to trust the Lord. So next is letter R. R is read the Bible. So Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. So, ano ba? Ang question kay, kailangan na mo basa ang Bible? Kailangan na mo basa? Dili pwedeng ka ng, tuwa lang ko, tuwa mo good. Pwede nga ka ng uminaw lang, ana lang good. So, ang pagbasa mo good sa Bible, that is one way for us to learn. That is one way for us to, kanang makabalo gani kay, for example, kanang natay gusto tunan, diba? One way of learning something is to read. Diba? Especially for youth or kanang nag-eskwela. May una teacher nga kanang atong library, basa mo ani. So na kay makuha sa pagbasa nimo. So kanang sa pagbasa nimo na kay nakutlo, na kay nakuha. So mura po na siya gingana pag mubasa ka og Bible. And when you read the Bible po, mo po na ang isa sa kuan nga kanang mag-grow ka. Because we as a Christian, mura taog ka ng plant ba? Diba ang plant is it needs water and sun, diba? So ang atong water and sun is the word of the Lord. In order for us to grow, we need the word of the Lord in our lives. Kailangan nga naa ang word ni Lord para kita magtubo. Dili lang ta mag-stagnant kay, diba kung natin plant, dili pwede nga kanang permi lang siya ing ana, kagamay, ana lang. So kailangan nato siya kanang painitan, ano, pababutihan of water. So, mo na nga kailangan na itong mubasa o Bible. And one way po, and other reasons po na ka nang mubasa o Bible is, it strengthens our relationship with God. Amen. Through Bible, mailhan na to kung kinsa jud ang atong gialagaran. Pareha sa kanang gusto ta makig-ila-ila og kanang bag-ong nga tao, pangutana ta sa pangalan, pilay edad, asa nagpuyo, ana good, di ba, mga information. So kita, ano ang atong paanan of information about the Lord is the Bible. In order for us to know kung kinsa atong gialagaran, kailangan natong mubasa og Bible, di ba? So in order for us to reflect the image of the Lord, kung wala ta kaila kung kinsa si Lord, wala ta kaila kung unsa siya nga klase nga Lord, unsa na to pag-reflect? Wala ka balo nga, unsa di i-reflect, unsa di image ni Lord? Ana gani, unsa di i-reflect nako? Ana god kung di ta mo basa sa word ni Lord. So pinaagi sa word, dako jud kayo og kanang tabang ang word ni Lord, kanang dako jud kay siya grow sa imong Christian life, di ba? So we're mo jud na siya ang kanang foundation nato sa relationship nato that kay Lord. So next is letter A, accept correction. So Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. So we need to accept correction whether it's from God or from other people. Dili lang ta mo kuan nga kanang di ta mo dawat og kanang pag-correct sa laing tao kay. Because if you close yourself from correction, ana na siya diri sa iyang word na, but he who hates reproof is stupid. It is said in his word. So, because we as a Christian, natamna na maguta og word, diba? Na naman tayong word. So, pero dili po na siya kuan nga kanang di na po ta magkamali. Kaya tao lang mapunta, magkamali mapunta, diba? Pero
Pero ang nakamaayo lang is we accept correction kay natamnan na magbutag word. We accept correction. Labi na kung gikan na kay Lord, di ba? So if you really understand the intention of God, malipay ka makorek ni Lord. Di ba? Makalipay ba ka ng, for example, ka ng basa kag Bible and then suddenly, story naman siya about sa ko, oh, uy, ano naman siya niya? Or for example, ka ng mag-preach sa, for example, Sunday, test mo na pa, okay, Lord, naigo mo ka to, Lord. Ako naman po to, Lord. Sakit lagi to, Lord. Good. Pero, kanang, kalipay ba nga na-correct? Good? Dili pa siya sa kanang pag makorek ka kay ako naman po, so lagi po itong mali. Pero kanang pag makorek ta in a way nga kanang gamit ang word ni Lord ba kay kanang lahi ang kalipay. Ngayon kayo ito nga, Lord, thank you. Good? Kay one way of saying that you love someone is by correcting them. Kasi if ang kanang tao, dili ka i-correct anak niya, that means kanang gusto niya ba nga kanang balik-baliko nimo ang imong gibuhat nga mali. Yat kinsa ang nalipay? Ang kaaway. Di ba? So, ang basis sa ang isa po sa basis na is pag-correct. So if you love someone, mo correct jud na siya. And God's people always correct and always accept to be corrected. Amen? Wala. So, next is letter N. Okay, so N is for nurture your faith. So, 1 Peter 2:2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So, kanidi ay nga, the faith, pagtuo. So, dili lang siya dapat nga kanang imo lang siyang stay ngayong ana ba? So, kailangan din mo siya i-nurture. Like a baby ba, kailangan mo siya ipag-grow, kailangan mo siya alagaan ba nga kanang mas mo-grow pa siya dira. So, ang imuhang faith, dapat kanang padayuno nimo siya nga padakon dira kay Lord. And the way to nurture your faith is through the Bible, the Word of God, and through kanang mga buluhaton nga para sa Ginoo. And then, transformation is a continuous journey. We must nurture our faith through regular prayer, reading the Bible, and fellowship with other believers. So, as we nurture our relationship with God, we grow stronger spiritually and become more like Christ. So, sa pag-nurture day na to sa atong faith da kay Lord, mas ni strong ang atong bond kay Lord. Diba? Mas ni strong siya. So, kung sa may moagi si mong life, at least, grabe na ninyo kaanak ni Lord ba? Anang close na gani kayo mo? God? So, next is letter S. Submit to the Holy Spirit. So, Galatians 5:25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So, unsa ni ang importance ni Holy Spirit sa itong life? So, si Holy Spirit, isa na siya sa nag-convict sa tuwa if magkamali ta. Kanang pag magkamali ganita nga, makakuan ta mga kanaganing, mali mo ito kung gibuhat, o yun sa man ito, muraglain naman ito akong nakuan, ganun na mo convict sa imo haba, God. And by kanang submitting to the Holy Spirit, gina-allow ni mo ang Holy Spirit nga i-convict ka niya when you do something nga kanang mali. Diba? So, the Holy Spirit is our guide and helper. When we submit to the Holy Spirit, He shapes our character. Gina-shape ni Holy Spirit ang atong character and help us live in obedience, producing the fruit of the Holy Spirit. So, Galatians 5:22-23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there's no law. So, if we submit to the Holy Spirit, ato ang i-produce ni nga fruit of the Holy Spirit. The love, the joy, maski pag unsa na imong giagian. Smile, Jamon!
Hi bro, hi sis. Ana Japon, ganang matago na ang kuan ba nga nari kagyagian. So that's why we need to submit to the Holy Spirit. So letter F, forgive and be forgiven. So Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgive you. So actually this verse is a command from God. So how can you not forgive someone when God forgive you? Diba? Nakakuha tamang pa ng hindi mo na ako kaya mag-forgive kung laing tao mag-forgive, magani ko ni Lord. No? Na kanang dili to mayon mga kanang mo balos rin ko grabe dito yung gibuhat ko magabaan na to siya magabaan na to siya mabot na dyan yung karma alam ba? Mabot na dyan yung karma pero how would you feel if God says that to you? How would you feel if may consider wala ko grabe to yung gibuhat kasi luon ta ko how would you feel if God kanang giing ato kanilo diba? But God kanang God sacrificed His only Son for our sins to be forgiven. Diba? It is already paid in the cross. No? So, paano bang mag-ask ko sa mga parents, kaya ba ninyo i-sacrifice yung mga anak para sa ubang tao, para sa ubang niya sala? Diba, lisod? But God made it. He sacrificed His Son. No, kanang walay pagduha-duha ba? And that shows His great love for us. And gusto ni Lord, katong great love niya iyang ipa-experience sa tuwa, ipa-experience ni mo sa lain by forgiveness. Gusto niya ipa-experience ni mo sa lain nga, ani di ang love ni Lord, kanang, diba, makabalo naman sila nga Christian, ay, nga na di ang, nga na di ang maging Christian, nga na di ay ang kuan ni Lord nga kanang lindot kaayo nga makita sa ubang tao ba nga ay nga na di ay pag naay Kristo silang kinabuhi nga na di no. So letter O, obey God's word. Luke 11:28, blessed are those who hear the word of God and obey it. So transformation is proven by obedience. So dili pwede nga mayon nga na transform ka kung wala ka ni obey kay Lord, di ba? Hearing is not enough. We are changed when we live out God's truth in everyday's life. So Satan is not scared when kanang praise ka dira kay he used to praise God, di ba? So Satan is not scared. Siguro murag makuan siya nga kanang ay nag-praise ka ginoon siya kay Lord pero napa siya buhaton para dili nimo mapadayon na imong pag-praise kay Lord pero mas scared siya kung makita niya nga imong kinabuhi ang word ni Lord sa imong kinabuhi nga imong ginapakita sa ubang tao, ginapakita nimo mismo kay Satan nga ingani ang gibuhat ni Kristo kay ingani ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi nga kanang ako ang ipakita nga kanang ang image ni Lord sa ubang tao. Maski pag kung sa imong ikuan sa kwa Satan, sige go! Pero nakoy back up, naa si Lord sa kinam, naa ang word ni Lord sa kinabuhi. Ano good? So, letter R. So, reflect Christ's character. So, 2 Corinthians 3:18. So, all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. So we are a mirror of Jesus. Diba? So kung mirror ta ni Jesus, dapat ang atong ipakita is pareha po kay Jesus. So dapat atong ipakita, dili nang kanang maglagot ta dayon. Dili nang kanang magyaw-yaw dayon tag kanang dili mao. Kay dili man na ang character ni Lord. So dapat ang atong i-reflect is ang character ni Lord. As we grow in Him, people should see more of Christ in our love, patience, humility, and integrity. Diba? So dapat ka nang makaingon ta mga kanang dapat ka nang love jud kinako si Lord nga kanang mawala na gani ang kanang imuhang own nga identity nga ang Lord na ni ang identity na ni Lord ang makita nila sa imong kinabuhi. Nga na good. So letter M, last make disciple. So Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So, this is also a command from the Lord. Diba? Nga mag-make disciples stop. That transformed people helps transform others. Kay gusto ni Lord nga kanang our change ato ang pagbago dili lang para sa atua kundi para pud sa ubang tao o mga kanang non-believers, diba? Para sa ubang tao nga wala pa ni tuod ra kay Lord. It's for the world around us. So mao ta nga gitawag ta ni Lord for us to share the word of the Lord, for us to kanang ipaila-ila sa mga non-believers kung unsa si Lord, di ba? Kung kinsa si Lord. So, sharing the gospel is the ultimate sign of a life changed by God. So, mao na siya ang nagpakita nga ang imong kinabuhi, kinabago through Christ. So, ako lang siya ikuan. Transform, T for trust God. R, renew. Read the Bible. A, accept correction. N is nurture your faith. S, submit to the Holy Spirit. F, forgive and be forgiven. O, obey God's word. R, reflects Christ's character. And M is make disciples. So, to God be all the glory and honor. Amen. Glory to God. Thank you, Lord.